Praise the Lord. Palakpakan nga po muna natin ulit ang Lord. Yung malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sige po, pwede bang ayahan ko muli tayong lahat po ay tumayo? Praise the Lord. So bago po tayo dumako sa Word, tayo po muna isang daling manalangin ulit sa Lord. And before we pray, tabikin mo yung katabi mo. I-bless mo yung katabi mo. God bless you, kapatid. Bless everyone. No? And again, let us dwell in the presence of God. Let us pray. Everyone, let us pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, napakabuti mo sa amin, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa napakagandang araw na binigay mo sa amin sa oras na ito. At muli, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, tunay nga, Panginoon, na binubuksan ng aming puso sa iyo, Panginoon. Iparanas mo, Lord, ay iyong katapatan sa amin muli sa oras mong ito. At Lord, ang aming inaasahan, Panginoon, na kami, O Lord, ay mapuno ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na salita, Panginoon. At hindi lamang yun, Lord God, nais namin, Panginoon, maranasan ng banal na Espiritu, Panginoon, upang bigyan kami ng lakas, Panginoon, upang anumang aming marinig, O Diyos, ito po'y maisa pamuhay namin, Panginoon. Muli, Lord, marami pong salamat, Lord God. Ako po bilang iyong lingkod, patuloy po ako nagpapasakop sa iyo, Panginoon. And let thy words, Lord God, ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang aking pong masabi, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. We entrust to you our lives, we entrust to you everything. Kami po'y nananampalataya na ikaw ay kasama namin sa oras pong ito, God. Marami pong salamat, Lord. Pinapupurihan ka namin, sinasamba ka namin. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. So, praise the Lord. Again, ako po uli ang naatasang mag-word for the past few weeks. So, last week po, meron po tayong bisita. Isang missionary ng Panginoon at isang kapatid po ng ating kasamahan din po ng ating bishop na si Pastor Mean. And sino pong na-bless nung last week? Okay? So we are so blessed na refresh yung ating mga heart na napaka-importante na sa lahat ng pagkakataon ang sabi ng Panginoon, yung Great Commission, go therefore. Tama? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Lord our God, the name of Jesus. Amen? So isang bagay ang aking pong nakita doon, na sa lahat daw po ng pagkakataon, sa lahat ng oras, wala tayong dapat ipahayag. Amen? Kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So isang bagay din ang aking naalala, no? Every time na ako po'y mag-share ng word, lagi ko pong sinisik yung heart ko na sabi ko, Lord, hindi po nawa yung aking sarili ang aking maipahayag or yung experiences ko lamang, kundi yung pong ikaw mismo. Kasi sabi nga po, yung aking salita hindi po makapagbabago ng buhay. Pero ang salita po ng ating Diyos, sobrang totoong nakapagbabago ng buhay. At sino po sa oras na ito na binago na ng Panginoon? Taas ang kamay. Praise the Lord. Lahat tayo binago ng Panginoon sa kanyang habag at biyaya. And for how many weeks si Bishop po nag-share? Sino po nakakaalala nun? Nung tinuro ng ating Bishop? About faithfulness. Tama po ba? So, ang sabi doon, naalala ko, faithful in small things. Tayo daw po ay dapat maging mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay sapagkat yun ang pagmumula ng mga malalaking bagay. Tama po ba? At isa sa naalala ko din doon na nagrema sa heart ko, faithful in your family. Hello? Sino ditong faithful sa kanyang family? Taas ang kamay ng mga pamilya magkakasama. Please raise your hand. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po ang disenyo ng Lord sa ating lahat, no? Especially sa ating buhay sa life, no? Yung life in Christ, no, ako po'y naniniwala, hindi lang siya basta pangalan na binuo sa puso ng ating bishop, kundi ito'y isang mensahe ng Panginoon
sa bawat isa na tayong lahat bilang pamilya ay sama-samang sumasamba sa ating Diyos. Naniniwala po ba kayo na yung inyong mga kakapatid, mga kaibigan, makamag-anak pa, na hindi natin nakakasama sa oras na ito, makakasama na natin? Kasi yun po yung gusto ng Lord. At alam nyo, isang bagay din, gustong-gusto rin ng kaaway na sirain yun. Hello? Isa po sa nakikita ko sa ating henerasyon ngayon, grabe ang focus ng kaaway. Na kung minsan napapaisip ako, sabi ko nga, mas focus pa yata si Satanas kaysa sa mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Si Satan, ang focus niya, sirain ang pamilya. Diba? John 10:10. The thief has come to steal, to kill, and destroy. Yung tatlong word na yun, focus na focus si Satan. Alam niyo po ba yun? Kaya kung minsan, mapapansin natin, pamilya, magkakapatid, nag-aaway-away. Okay? Magtiyahin, magtiyuhin, magpamangkin, nagsisiraan. Tama ba? Focus na focus ang kaaway sa mga bagay na yon. Ang tanong, mga Kristiyano, taas ang kamay. Tapikin mo yung katabi mo. Saan ka nakapokus? Hello? Isang bagay na sabi ko nung ako po'y nag-aaral ng word, kasi si Bishop po nagbigay ng topic, no? So, mahirap po pala yun, Bishop. Mas mahirap pa kaysa yung personal devotion mo, na kaysa bibigyan ka ng topic, doon ka magdadwell. Medyo sabi ko, Lord, habang ako po'y nagpe-pray, sabi ko, Panginoon, ano yung nais mo? Ito yung mga bagay na parang na-impress sa heart ko na, anak, be watchful in this generation. No? Kasi even mga bata, sobrang tatalino. Hello? Even mga bata, abot na ng isip nila yung sinasabi sa pulpito. That's why ang kaaway, double time din siya. Sisirain niya ang pamilya. Pero ako po'y nananampalataya, ang Diyos po natin ay buhay. Sino po ditong nananampalataya ang Diyos niya ay buhay? Hindi niya po hahayaan na ang ating mga pamilya ay mapahamak. So, introduction ko lang po yun. Okay? Ang pinaka-word po ng message po ngayon na binigay po ng ating bishop, or for this month na tema, is about, Kuya Roldan, pa-flash nga po. Yan. Faithful and fruitful. Sabay-sabay nga nating sabihin, faithful and fruitful. Okay. Parang ang narinig ko lang ay si Tia Ida yata yun. Sabihin nga natin sabay-sabay lahat tayo, faithful and fruitful. Kapag narinig natin ito, nung akin pong hinanap ang pagkakahulugan nito, dinadala po tayo nito dun sa Matthew. Dun po sa isang parable ni Jesus na siya'y nagbigay ng mga talento. Binigyan niya yung isa binigyan niya ng 5, yung isa binigyan niya ng 10. No, yung talents, dinistribute niya. So, ito po yung lumalabas dun sa faithful and fruitful. So, all in all, ang pinaka nagiging buod niya, so we must be faithful in some things na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo maging fruitful. Tama ba? So, yun yung pinakabuod. Pero nung akin po itong pinagpe-praise sa Lord, sabi ko, Panginoon, ano po bang ibig sabihin talaga ng faithful and fruitful? Dito po ako dinala ng Lord sa Deuteronomy chapter 7 at ako po'y manghang-mangha sa verse na ito. Amen? So nung akin pong binabasa ito,
binasa ko po ang chapter 6 and chapter 8 ng Deuteronomy. Okay? At dito ko po nakita, no, yung word na faith. Sino po ditong may faith? Taas ang kamay. Yan, lahat tayo may faith, even yung mga bata may faith na, no? So, nung akin po itong binabasa, ako po yung mga sabi ko, Lord, thank you po sa word na ito. Kasi sabi nga, ang salita ng Diyos laging bago. Naniniwala ba kayo doon? Hindi siya paulit-ulit, although nababasa natin siya ng paulit-ulit, pero ang Diyos ay buhay sapagkat siya ay Espiritu na nangungusap upang bigyan tayo ng bagong kapahayagan. Okay? At dito po, nung nakita ko to, Deuteronomy chapter 7, yung verse 9, dyan po tayo magdadwell mamaya, sabi dyan, know therefore that the Lord your God is God. Hallelujah. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So, dito ko nakita yung verse 9, know therefore that the Lord your God is God. Alam ba natin na ang God natin ay God? Yes. Yung word na ito, yung kasunod, sabi doon, He is the faithful God. Sabihin nga natin, faithful God. Yung word na ito, dito po ako dinala ng Panginoon upang hukayin. Ano ba tong faithful God na to? At nag-research ako ng konti, saan ba nagmula yung word na faithful? Okay? So, please, yung faith. Faith muna tayo. So, ang sabi doon, ang faith daw ay, sabi kay Webster, or sa dictionary, faith is the complete trust or confidence in someone or something. Tama po ba ako? Pero sabi sa Hebrews 11 verse 1, faith shows the reality of what we hope for. Tama po ba? Lagi nating nababasa ito. It is the evidence of things we cannot see. Ang faith daw ay yung naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Okay? At ang faith na ito, mostly, 99% ay pumapatukoy saan? Sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Pag sinabing faith, okay, ang una lang nating naiisip lagi is about religion, si Jesus, what is your faith? So ito yung faith ko, tama po ba? Na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan, si Jesus ay napako sa krus. Yan yung faith, pag sinabing faith. Okay? At ang tiningnan ko rin yung word niyan sa Hebrew and sa Greek, ang lumabas dyan ay yung aman. Aman means to believe, to confirm, to support, no? Kaya pala daw tayo kapag nagsasabi tayo ng amen, okay? Hindi lang pala ibig sabihin yes. No? Kaya pala tayo nag-amen, yes, I believe it. No? So, kaya pala kami nag-amen kay Bishop. No? Hindi lang uma-agree, kundi naniniwala ako dun sa sinabi ng ating mga pastor. Amen? O yan, nag-amen kayo. Ibig sabihin, naniniwala kayo dun sa sinasabi ko. Amen po ba? Ayan. So, aman, faith. Nung tinignan ko yung word na faithful, magkaiba pala siya. Although siya ay dun kinuha yung word na yon, faithful means, please, in Greek word, it means pistos. Okay? A Greek word that means believing, trustful, obedient, genuine, deserving belief, credible, unmistakable, relying on, obedient, and loyal. So, in short, yung faithful, kung itutugma natin sa world, faithful sometimes means loyal. Kaya nga po sinasabing, be faithful to your wife, be faithful to your husband, sa mag-asawa. Okay? Faithful means loyal,
Tama ba? Sabi doon dito sa trustful, trustworthy. Okay? At kung titingnan natin sa Tagalog, ang faith ay pananampalataya, ang faithful, ang ibig sabihin niya sa Tagalog ay tapat. Tama po ba? Hello, nandyan po ba kayo? Kaya kung titingnan natin, nung aking pong inaaral yung faithful and fruitful, grabe yung mensahe ng Panginoon na binigay po sa akin. At ako po yung manghang-mangha din, okay? So yan, yung word na tapat. Baligtarin nyo nga pong basahin yan. Tapat pa rin. Tama ba? Ganyan po ang Lord. Saan man natin pabali-baligtarin, tayo man ay makasalanan, tayo man ay mabuti, tayo man ay nakakaangat, tayo man ay mababa, ang Diyos nananatiling tapat. Purihin po natin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Nandiyan po ba kayo? At isa pa po, no? Meron po ako nabasa na nagustuhan ko rin yung word. Sabi niya doon, what does being faithful mean? It is saying true to one another, regardless of who they are or how they behave. Okay? Staying true to one another. Sabihin nga natin, staying true. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo ka. Okay? Kasi marami sa panahonan natin ngayon, hindi na siguro uso yung orokan. No? Kasi parang wala nang orokan. Wala na rin pong Tupperware. Ano? Ano na po ngayon ang meron? Ano? Iba-iba na. Okay? Makikita na natin sa Lazada at Shopee, mga DIY. At ang sabi doon, regardless of who they are or what they behave, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita kahit makulit ka. Hello? Totoo kaya yon? Totoo mo ba yon? Parang ayaw nyo ah. Oh, sabihin nyo, dun sa mga nasa likod, mahal kita kahit di mo ko pinapansin. Ito mo yung word na faithful, it means regardless of or in spite of. Okay? Naunawaan niyo po, being faithful, sabi doon, is staying true to one another regardless of who you are, kung sino ka man, ikaw man ay nasa politiko or ikaw man ay mataas ang katungkulan mo. Tama ba? Totoo tayo. At alam niyo po, ito'y nakita ko sa ating life family. Tama ba? Regardless of si Bishop ay si Bishop, pag tayo lumapit kay Bishop, parang ano lang, parang tatay natin si Bishop. Okay? Doon naman sa mga kabataan, parang pag lumalapit ang mga kabataan sa atin, para lang tayong mga kabataan. Amen po ba? Kasi regardless of who we are, what we behave, tayo pong lahat ay totoo sa isa't isa. Yun daw po yung faithful. Okay? At ang sabi doon, Yahweh is faithful to us regardless of how horrible we are to Him. Sino po ditong perpekto? Taas ang kamay. Hello? Ito, totoong tanong. Kasama ako sa pagtaas. Sino po dito ang nagkukulang sa Lord? Taas ang kamay. Hello? Pero ang sabi doon, regardless of how horrible we are, the Lord is still faithful. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Ito pa po. Yung faith daw, sabi doon, faith is a trust
issue. Pag sinabing faith, tama po ba? Tayo ay nagtitiwala, naniniwala. Okay? And trust relies upon relationships. Faith can be one way, but being faithful needs a relationship to make it work. Nakuha nyo? Ang faith daw ay patungkol lamang sa pagtitiwala. And it relies upon relationship. Our relationship to our Father, no? Our Lord Jesus Christ, no? And our relationship with our brothers and sister. But faithful needs a relationship to make it work. Paano yon? Sabi doon, faith can be one way. Okay? Ibig sabihin, pag faith, pwedeng akong naniniwala, siya hindi. Pero being faithful, it requires the relationship para magkaroon ng sinasabing faithful. Naunawaan nyo? If God is faithful to us, we must also be faithful to Him. Tama po ba? Kasi kung ang Diyos ay faithful sa atin, no? Tayong lahat, we need to work ourselves para maging faithful sa Lord. And how? Ito po yung iisa-isahin ko mamaya. Okay? Are you ready, church? Deuteronomy chapter 7. Okay? Yan, balikan natin yung verse. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ang ating word is faithful and fruitful. Sabihin nga natin sabay-sabay ulit, faithful. Malakas na sabi, faithful. O isa pa, sabihin natin, faithful. May mga babasahin akong verse. Ito pong verse na ito ay pumapatukoy sa faithful. Okay? So sa 1 Corinthians verse 1, 8 to 9. Ilista nyo na lang po kung kayo nag-chat down ng notes. Okay? 1 Corinthians 1, 8 to 9. He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of the Lord Jesus Christ. Verse 9. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Nakuha nyo? Revelation 19:11. Sabi sa Revelation 19:11, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice He judges and wages war. Okay? Ayan, meron dyan. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called, sino daw po? Called Faithful. Okay? So, dun sa verse na yan, sino daw po yung pinapatukuyang faithful? Hello? Nandiyan ba kayo? Gusto ko mag-dwell dun sa, kuya, pa-flash ng verse. Revelation 19:11. Okay, sabi doon, yung book of Revelation is a vision, okay, ng pagdating ng ating Panginoon. At ang sabi diyan, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. Sa tingin nyo, sino yung nakasakay na yon na tinawag na faithful? Okay? No other than our Lord Jesus Christ. Okay? Nandyan po ba kayo? So, doon sa verse na ito, sino daw yung faithful? Hello? Ang faithful na tinutukoy po, doon po sa ating topic, no other than our Lord, our God. Hello? Sabihin nga natin faithful.
Ngayon, pag sinabi nating faithful, ang iisipin natin, ano? Hindi siya action word. Kasi pag sinabing faithful, sabi doon tapat. Tama ba? Siya ay verb or adjective. No? Pwede siyang action word. Ako ay tapat sa'yo. Pero ngayon, titingnan natin yung word na faithful as a noun. Para ako nagtuturo ng English no? So as a noun, isang persona. Pag sinabing faithful, ang iisipin natin sino? Si Lord. Okay? So dun sa ating topic, faithful and fruitful, nakikita nyo na ba yung picture? Faithful is God, fruitful is you. Hello? Gawin nating person. And mamaya i-elaborate ko po kung paano naging ganun yun. So faithful, sabi sa Bible, God is faithful. Faithful ba ang Lord sa atin? Okay? So ilang words lang ang aking bibigay doon sa word na faithful. Okay? Sabi po dyan sa verse natin, know therefore the Lord your God is God. He is the faithful God. Tiningnan ko yung know therefore. Yung verse na yan, know therefore. Hinanap ko sa ibang translation, ang sabi doon, understand clearly. Nauunawaan nyo po ba? Tapigin mo nga yung katabi mo, nauunawaan mo ba? Sige, tapigin mo uli. Nauunawaan mo ba? O tulog ka na? Nandyan ba kayo? So, sabi dun sa verse, know therefore, in other translation, understand clearly. Kailangan nating maunawaan, ilagay sa ating mga isipan, that God is our God, and God is faithful. Praise the Lord. Okay? Number 1, God is faithful to His promises. Hello? May mga pangako ba ang Diyos sa atin? Personally, meron. Pero po dito sa Deuteronomy chapter 7, no? Kung babasahin natin verse 8, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors. No? He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh. Okay. Ang pangako ng Diyos dating-dati pa, na tayo ay makawala sa bondage. At yun po hanggang ngayon ay kinikip ng Lord. God is very faithful to His promises. Buksan natin ang ating Bible sa Deuteronomy chapter 7, verse 13 to 15. Gusto ko pong panghawakan natin itong pangako ng Lord. Ang sabi doon, verse 13, Deuteronomy 7, 13 to 15. Okay. He will love you and bless you and increase your numbers. I-claim po natin to He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine and olive oil, the calves of your herds and the lambs of your flocks, in the land He swore to your ancestors to give you. You will be blessed more than any other people. Parang ayaw nyo yun Praise the Lord. None of your men and women will be childless, nor will any of your livestock be without young. The Lord will keep you from every disease. Hallelujah. He will not inflict on you the horrible diseases you knew in Egypt, but He will inflict them on all who hate you. Okay? Doon muna tayo sa verse na yon. Kung titingnan po natin dito, maraming pangako ang Diyos. How many of you receive ng word ng Lord, you will be blessed to be a blessing?
Hello? Sino po dito yung narinig or na-impress sa kanyang puso na ang pangako ng Diyos, ikaw ay pagagalingin niya? Hello? Maraming pangako ang Diyos. And God is very, very faithful to His words. Pero ang tanong, okay, may tanong. At ito po hindi lang tanong ng ilan, naging tanong ko na rin, or naging tanong ng marami. Kung yung mga binasa natin, God will bless us, hindi daw tayo magiging baog. Tama? Magiging blessed daw tayo kaysa any other people. Ang tanong, bakit minsan parang hindi naman? In our lives, sa aming mag-asawa, sabi ng word, He will not inflict diseases. Pero bakit yung asawa ko 2 disease pa? Stage 4, stage 3 breast cancer, stage 4A ovarian cancer. Hello? Minsan, tanong pa din ito, bakit yung mga Kristiyano pa ang laging parang hirap na hirap? Hello? Nandiyan ba kayo? Samantalang yung iba na nasa world, sila yung may mga magagarang sasakyan, may mga maraming ari-ari ang lupa. Okay? Nakukuha niyo yung tanong? If God is faithful, bakit may ganon? Natanong niyo na ba yun? Ako po personally, noong mga time na sabi ko, Lord, kaming mag-asawa, pareho kaming nasa ministry. At kami, hindi lang kami basta pumasok sa ministry. Bata pa kami, para kaming sila Zane. Naabutan pa kami nila Pastora Karen, na Kuya Larry. No? Kami po yung maliliit. Nasa ministry na. Si Ninang Virgie. Tama po ba? Maliit pa ako noon. Talagang nasa church na. Pero bakit? Hello? Kung ang Lord ay faithful, bakit kailangan tayo nandito pa sa lupa at maranasan natin yung ganito? Nandyan ba kayo? Alam niyo po, sabi ko nga kanina, regardless of what we think, regardless of who we are, or what happened in our lives, God is still faithful. John chapter 9, anong sabi doon? Nung si Jesus ay naglalakad, nagtanong sa kanya, meron daw isang bulag doon, na yung bulag doon ay simula't simula pa or inborn siya ay bulag. Yung John chapter 9, yung story. Tinanong siya ng disciple, Panginoon, sino ang may kasalanan? Yung magulang ba niya o siya? Hello? Ang sabi ng Panginoon, hindi ang kanyang mga magulang o hindi siya ang may kasalanan kung bakit siya bulag. Bakit daw? Ito ay para maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. At alam niyo po, sa ating life, lagi nating tatandaan yun. There are sometimes, or hindi lang sometimes, minsan magiging madalas, na parang yung ating buhay ay tayo na lang lagi yung lugmok. Okay? Na tayo na lang lagi yung parang kawawa. Remember this, God is faithful to His promises. Ang sabi niya, panghawakan natin yung pangako, hindi tayo ang may kasalanan, hindi dahil tayo nagkukulang. Kasi minsan iisipin natin, Lord, kaya ko dinanas tong hirap na to, this is my consequence. Huwag niyong i-accept yun. That's not the consequence. Although my consequence, but God is faithful. Hello, nakukuha niyo po? Nangyayari yung mga bagay na yon para maihayag ang kabutihan ng Diyos. Hello? So, doon sa aming mag-asawa, nangyari po yon
upang kami po bilang mga tumatayo sa iglesia, makita ng mga nanghihina, ng mga may sakit, kung gaano kabuti ang Diyos. Biruin niyo po, stage 3 breast. Stage 3 ha, at hindi pa yon. After a year, stage 4A ovarian cancer. Hello? Gaano kabuti ang Diyos? Sobrang napakabuti po ng Diyos. Can we give God the praise and glory? At kami po ay nagpapasalamat sa Lord. Dahil after nung mga biopsy, alam nyo, kami po yung manghang-mangha, minsan nga sa gabi kami nag-uusap. Kasi sabi niya, gusto niyong mag-apply nung PWD-ID kasi hindi na siya makapag-work kasi may chronic illness nga. Alam niyo, sinasabi ko sa kanya, gabi, hindi na yun eh. Tingnan mo, wala na tayong mailagay na sakit mo. Dati pwede nating ilagay stage 3 chronic illness na may cancer ka. Paano pa natin ilalagay ay wala ka na nga nun? Yun yung kabutihan ng Diyos sa amin. At alam nyo, sabi nga, nangyayari lahat ng bagay upang makita ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord, praise God. Yung pong kay Bishop, no? Ang dami-dami naman dyan. Pero bakit nangyari kay Bishop? Kung titingnan natin sa ngayon, marami pong pastor ang natutulungan niya, na mentor niya. Why? Hindi dahil siya kasi calling na ni Bishop yun noon eh. Pero dahil nakikita ng mga pastor na ito, na kahit si Bishop ay dinadialysis, siya'y patuloy na naglilingkod sa Diyos. At nananampalataya po at naniniwala ako, marami pong mga pastor ang nagkakaroon ng apoy sa paglilingkod. Dahil sa nangyaring yun kay Bishop. Alam niyo po, bobo ang kaaway talaga. Bobo. Akala niya titigil tayo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka titigil. Tama ba? Kahit tayo matusok yung ingro natin sa paa, hindi tayo titigil. No? Sa dinami-dami ng madadali, sino pong na-experience yon? Sa dinami-dami ng madadali sa paa ng higaan, yung hinliliit mo pa. Ang sakit, tama? Sino na-experience na yon? Ang dami-daming dadalihin naman pag ganyan, ay, talaga namang ang sakit. No? Ganyan po ang kaaway. Sometimes, at sabi ko nga sa inyo, ang kaaway, laging nakapokus. Na kung minsan nga, nadadaig pa tayong mga Kristiyano. Ang kaaway, focus na focus sa kahinaan mo. Kaya dapat tayo, maging focus din tayo. Teka, may kahinaan ako, tama, pero ang Diyos lagi ang kalakasan ko. Hello? Amen po ba? Kasi pagka ganun po ang kaaway, at hindi tayo nakakonekta sa ating Panginoon, sigurado ako, yung sinasabi ng kaaway sa'yo, mahina ka, ay, ikaw dati kang chismosa, hanggang ngayon, dala-dala mo yan. Kunwari, ikaw ay magpe-pray, pero nagchichismis ka na. Na, sister, pag-pray natin sa ganito, ganito ang naging buhay niya. Ano? Sister, ipag-pray natin sa ganito kasi nalaman ko na ganito pala siya. No? Tawag doon, spiritual gossip. Dinadala sa spiritual. Pero ang totoo, ang dami ng napagsabihan. Hello? Diyan po tayo tinitira ng kaaway. At alam nyo, even sa Bible sinabi, even the very elect ay madideceive in the last days. No? Walang pipiliin. Bishop man yan man ay high priest man yan, walang pipiliin ng kaaway. Pero dapat tayo ay nananatiling nasa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. God is faithful to His promises. God is faithful to forgive.
Tama ba? Sino nagsasabing gasgas na ang 1 John 1:9, taas ang kamay? Hindi nagagasgas ang salita ng Diyos. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is, sabi doon, He is faithful to forgive. Sinabi ba doon sa Bible, He is to forgive lang? Hindi. Laging ang Diyos faithful to forgive. Kaya sabi mo, tapikin mo yung katabi mo, tapikin mo ng malakas. Yan. Kapatid, forgive me. Hello? Kasi bakit? Sabi rin sa Bible, patatawarin tayo ng Diyos kung tayo'y marunong magpatawad. Kaya mamaya, isipin nyo na mamaya magpipray tayo, isipin nyo mamaya, sino ba yung patatawarin ko at kanino ba ako hihingi ng tawad? Upang patawarin tayo ng Diyos. Amen o ba? Okay. Naalala nyo po yung story sa Bible na yung mga Pariseyo nagdala ng isang babae na nahuling nangangalon niya. Sa Old Testament, ang sabi doon, kapag nahuli sa akto na ang tao ay nangangalon niya, ang parusa sa kanya ay babatuhin hanggang sa pamatay. So, alam natin ang story na yon. At si Jesus, anong sabi niya doon? In short, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. May bumato ba? Okay. Wala. At ang sabi ni Jesus, walang nag-condemn sa kasalanan mo. Okay? Sa tingin nyo, ano kayang nangyari dun sa babaeng iyon? Siya ba kaya ay nagpatuloy sa kasalanan? Pero ako po'y nananampalataya na yung babaeng iyon, in-embrace yung forgiveness ng Lord sa kanya. Kasi kung titingnan natin, caught in the act na eh. Ang kasunod na nun is death. Alam nung babae na kapag nahuli siya, mamamatay siya. Pero dahil sa habag ng Diyos, ni isa walang bumato sa kanya. Kaya sa atin, bilang mga Kristiyano, lagi nating iisipin, God is always faithful to forgive. Okay? Even on the cross, yung dalawang magnanakaw, nasa bingit na sila rin na sila ay mamamatay na. Yung isa sabi, kung ikaw ang tagapagligtas, iligtas mo ang sarili mo, pati kami. Pero anong sabi nung isa? Hoy, huwag kang dyan. Tayo, makasalanan tayo. Talagang karapat-dapat tayo dito. Pero siya wala. Nagpagaling nga yan eh. Bumuhay ng patay, nagpagaling, nagpakain ng 5,000. Imagine niyo yun. Parang lahat ng ginawa niya mabuti pero babako sa krus. Hello? Anong sabi nung lalaki? Remember me when you are in the paradise. At anong sabi ng Lord? Ngayon pa lamang kasama na kita. Forgiveness. Sabihin nga natin forgiveness. God is always faithful to forgive. Meron pa ba akong oras? Nasa kalahati pa lang po ako. Nandiyan pa po ba kayo? O gutom na kayo? Una, God is faithful to His promises. Pangalawa, God is faithful to forgive. Pangatlo, God is always faithful to help us. Naniniwala ba kayo doon? Lagi tayong tutulungan ng Lord. Sabi sa Romans, if God is for us, who can be against us? Pag may kaaway tayo, huwag tayong tatawag ng rest back. Kasi minsan, pagka inaaway tayo, tawag tayo rest back. Hindi. Ang gawin natin, manalangin tayo, Panginoon. Magsumbong tayo sa Lord. Pag binato ka ng tinapay, mali pala. Pag binato ka ng bato,
Batuhin mo ng tinapay. Kaso yung tinapay, pinagong. Hello? Tapos o kaya yung tinapay, nakalagay sa garapon. Kapag sinampal ka sa kaliwa, kaya nyo yon? Hello? Pero alam nyo po, sa realidad, ang mga Pilipino ganyan katatapang eh. Huwag nyo kong kakantiin. Sabi nga na, di ba, tayong mga Pilipino. Okay? Mata lang ang walang latay. Yung mga salitang Pilipino eh. Pero kapag kayo po'y Kristiyano na, meron na pong conviction sa heart. Ako po'y nananampalataya doon. Na kahit ikaw ay siraan, kahit ikaw ay saktan, kung may Kristo sa puso mo, no, ipagpapaubaya mo sa Lord. Naniniwala po ako doon. At alam nyo, hindi rin naman hahayaan ng Lord na magkaganon. Kasi sabi sa Bible, hindi tayo bibigyan ng temptation or ng pagsubok ng Lord nang hindi natin kayang i-contain. Hello? Ibig sabihin, kapag dumating yung mga ganong pagsubok or challenges in our lives, sabi ng Lord, anak, kaya mo yan. Kaya mong i-handle yan. Hindi i-handle by your own self, kundi i-handle na kasama mo ang Panginoon. Sa mga estudyante, nag-aaral, the Lord will help you. Hindi sa paraang gusto nyo, sa kaparaanan ng Diyos. For example, gusto nyong makapasa sa exam. Bibigyan kayo ng Lord ng matalas na kaisipan. Hindi kayo bibigyan ng Lord ng flashback ng mga formula. Okay? Or yung gagawa ang Lord ng way na, ay, way ng Lord, may sagot na yung exam. Way ba yun ng Lord? No. Bibigyan kayo ng Lord ng matalas na kaisipan, bibigyan kayo ng Lord ng masipag, at saka yung heart na gusto kong mag-aral. Hello? Kailangan lang natin itong i-desire. At sabi ko nga, kapag may tanim ng word sa ating mga puso, there's always a conviction. God is always there, is faithful to help us. Kung makikita natin din sa Bible, nung si Jesus ay nag-ascend, papunta sa kalangitan, anong sabi niya? Bababa ang aking helper. Sino yon? Which is the Holy Spirit. Anong role ng Holy Spirit? To help us, to give us ability to do things. Bigyan tayo ng abilidad. Okay? Best example, kapag tayo po'y nakarinig ng salita ng Diyos ngayon, ang hirap magpatawad, tama? Ang hirap humingi ng tawad at magpakumbaba, tama? Sasabihin mo, wala naman akong kasalanan, ba't ako hihingi ng tawad? Ako na nga ang naagrabyado, ako pang hihingi ng tawad. Ang hirap nun. Pero ang sabi doon, God has the Holy Spirit to help us. Hindi ko lang din maalala, the Holy Spirit will help us or intercede for us. Kung hindi tayo marunong manalangin, anong sabi doon? Ask the Holy Spirit and the Holy Spirit will intercede for us. Tama ba? Kaya sabi doon, God is always faithful to help us. During the time of David, sabi ng Psalms 46, God is our refuge and strength and very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Ano man ang sitwasyon natin, wala man tayong pera, huwag kayong matakot. Pera lang yan. Okay? Wala kayong pagkain. Isipin nyo, pagkain lang yan. Tinan nyo nga, nagtatak-ina ako ngayon.
Kasi nga, sagana sa pagkain. Minsan nga wala nang makain, alam niyo kung bakit? Hindi na maisip kung anong kakainin. Kasi lahat nakain mo na. No? Kaya ang gusto mo na lang, kape. Tama ba, Bishop? Kape na lang, yun na lang yun. Kasi bakit? Buhay ang Diyos. God is always faithful. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Okay. Punta na tayo sa fruitful. Okay? Deuteronomy 7:9. Bibilisan ko na lang po ito. Doon po sa verse na ito, yung Deuteronomy 7:9, Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. Ito po yung fruitful. Of those who love Him and keep His commandments. Nakita niyo yun? Ang Diyos daw ay faithful sa lahat ng all generation, okay? Doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya at nananatiling nasa Kanya yung commandments. Okay, dalawang bagay lang po ito. Yung fruitful, first is we must keep His commandments. Okay? We must keep His commandments. Sabihin nga natin, keep His commandments. Okay? Sabi doon sa John 15. John 15:1, alam natin to. I am the vine and you are the branches. Tama ba? Kailangan tayo ay laging connected sa Lord if we want to keep His commandments. Pag sinabing keep, anong ibig sabihin ng keep? Laging nandyan. Okay, lagi mong dala-dala. Keep the commandments of the Lord. At itong bagay na ito, makikip lang natin kapag tayo laging naka-abide sa ating Panginoon. Kasi kung tayo malayo sa Lord, you can't keep His commandments. Ang commandments ng Lord ay saan? Ngayon, nasa mga cellphones na natin, right? Tama ba ako? Sinong may Bible sa cellphones? Meron kayo? Nabubuksan ba? Tuwing kailan? Mas nauna bang nabubuksan ang update sa Facebook o sa mga kung ano-ano kaysa sa Bible? That's the reality, right? Kasi cellphone na. Very technical na tayo ngayon. Pero dapat, mga children, youths, young professionals, adults, keep His commandments. Put God first. Kung maaari po, ang unang bubuksan natin sa umaga, wag si Facebook. Wag si Candy Crush. Wag yung mga Mobile Legends. Unahin muna nating buksan ang Biblia. Keeping His commandments. At pangalawa, hindi lang keep His commandments, but be careful to obey His commands. Pag sinabing be careful, anong ibig sabihin? Merong caution. Tama ba? Talagang ninanamnam mo bago mo gawin. Kasi bakit? Okay? Deuteronomy 7:11-12. So keep the command, statutes, and ordinance that I am giving to you to follow today. If you listen to and careful to keep these ordinances, the Lord your God will keep His covenant, loyalty with you as He swore to your forefathers. Bakit sinabing be careful to keep His commands? Kasi isang katotohanan din at isang realidad, akala natin sinusunod natin ang salita ng Diyos pero hindi pala. Sa panong paraan. Okay. Deuteronomy chapter 8, verse 10-14.
Ito po yun. When you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments and His ordinances and His statutes which I am commanding you today. Otherwise, when you have eaten and are satisfied and have built good houses and live in them, and when your herds and your flocks multiply, your silver and gold multiply, and all that you have multiplies, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Bine-bless tayo ng Lord. Bine-bless tayo ng Lord. Lahat, kinikip ng Lord ang kanyang promises. Pero sabi doon, even sa Bible, sinabi, beware, kasi minsan yung ating daw mga heart nagiging proud. Pastors and leaders, naunawaan niyo po ako? Ang dami nating alam sa Bible. Pero maging careful tayo kasi bakit? Baka tayo mabuwal. Sabi sa Bible, kung sino nag-aakalang siya'y nakatayo, ay mag-ingat. Kasi baka siya mabuwal. Hello? Ang sabi ng Panginoon, ang kanyang mga anak na magpapakumbaba ay kanyang itinataas. At kung sino man yung mapagmataas ay kanyang ibinababa. Hello? So yung fruitfulness, magiging fruitful lang tayo or matatawag tayong fruitful kapag tayo ay abided sa Panginoon, keeping His commands, and carefully obeying His commands. At ang pangako ng Lord, ano yon? Fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit ng Holy Spirit? Love. Ano ba yun? But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dito po tayo laging bumabagsak yata. Gentleness and self-control. Mapapansin nyo po ba na kapag kayo'y malayo sa Lord, kayo ay bugnutin? Tama? Mainitin ang ulo. Kasi kailangan lagi tayong abide. Very example ng Lord, I am the vine, you are the branches. Kung ang branches ay nakahiwalay sa vine, hindi siya mamumunga. Hello? Kaya hindi tayo magiging fruitful, hindi tayo tatawaging fruitful kung hindi tayo nakakabit sa faithful. Hello? Hindi tayo magiging steward, good steward nung talents na binigay ng Lord, kahit pa sabihin, binigyan tayo ng Lord, pinagyaman natin siya, okay? Napalago natin siya, hindi tayo magiging faithful kung hindi pa rin tayo connected sa faithful. Kasi ang sabi, minsan daw nangyayari, tayo i-blessed, pero nakakalimutan natin ng Panginoon, nagiging proud tayo. Ay, akong may gawa nito, galing ko to, ang galing ko. That's why we need to keep connected to the faithful in order us to be fruitful. At ano yung command ng Lord? Sabi ng Lord, walang ibang command ng Lord kundi ano? Love the Lord your God and love your brothers and sisters. Mahal ba natin ang Panginoon? Ulitin ko yung tanong ko, mahal ba natin ang ating Diyos? Mahal ba natin ang ating kapwa? Yun, humina. Sabi rin sa Bible, mahalin daw natin yung mga taong hindi tayo mahal. Kasi bakit? Ano daw sense kung minahal natin siya, na mahal din naman tayo? Hello?
Kumbaga, bigyan natin yung mga taong hindi tayo binibigyan. Kasi even sinners, marunong magmahal, even sinners, marunong magbigay. Kaya tayo pinaalalahanan ng Lord, mahalin natin ang ating kapwa. Amen po ba? Okay, conclusion ko po. Yung sinabi po sa Deuteronomy 7, verse 13 to 15, yung blessing ng Lord, yun po ay extra blessing na lang. Alam niyo po ba yun? Sino po dito yung marunong gumawa ng fruit salad? Tama ba? Yung fruit salad, masarap. Sino nakatikim na ng fruit salad? Si Bishop, bawal ng fruit salad. No? Anong lahok ng fruit salad? Kaya nga siya tinawag na fruit. Merong papaya, may mga peach, may pineapple. Diba? Iba't ibang prutas. Yung iba't ibang prutas na yon, masarap hindi. Pero pag pinagsama-sama mo, mas lalong masarap. Ganun po ang Panginoon. Yung fruits na meron tayo, masarap na yan. Blessings ng Lord. If we are, sabi ko nga, if we are connected, if we are carefully obeying His words, His commands, ang command niya lang is love the Lord your God and love your brother. Okay? Pero yung blessing ng Lord, yung fruitfulness, mararanasan pa natin. Amen po ba? So sabi ko nga po, it's a two-way relationship, faithfulness. God is faithful to us, we will be fruitful, so we must be also faithful sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon and let us all stand. Hallelujah. Okay. So, yan. Dito na po ulit ako sa aking sa aking tahanan. Ayan. Sabihin nga natin lahat, faithful and fruitful. Okay? So, tayo po yung mananalangin sa oras na ito, no? So nawa po yung salita ng ating Panginoon ay makapagbigay ng paalala sa ating lahat na ang Diyos ay hindi nagbabago. He is always faithful to His words at kailangan lang tayo po lagi ay nakakonect sa Kanya, abide in His words, keeping His commands and carefully obeying His commands. Amen? So sige po, tayo po isang daling yung mukhang manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon. At patuloy, O God, na kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming buhay, Lord God. At Lord, siyasatin mong muli ang aming mga puso, Panginoon. Kung ano man mga pagkukulang, O Diyos, alam namin, Lord God, na hindi mo ito tinitingnan, Panginoon. Ngunit, Lord, kami, O Diyos, ay muling humihingi ng tawad sa iyo, Lord God, sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. At muli, Panginoon, yakapin mo ang bawat isa, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at kami patuloy na sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Let us worship the Lord God. Let us sing a song to the Lord. Hallelujah, Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak kong ang nalalaman. Ang lahat ng aking
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sumunod po ang lahat sa isang panalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. At sa oras mong ito, Panginoon, patuloy kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. At muli, Panginoong Yesus, maghari ka sa aming buhay. Tinatanggap ka namin bilang aming Diyos at sariling tagapagligtas. At simula sa oras na ito, Panginoon, ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Sa iyo namin ialay, maging aking pong buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos.